Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 29 sa buwan sa Septembre 2025. Sa ngan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento. Ubanin na padmi ninyo og usa ka oras hangtod alas 9 diri sa tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya samtang nagpaabot ta sa latest weather update ato sang ipadangat kining mga front pages sa mga lokal o national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, CBRT pilot launch hits traffic snag. Sa Super Balita, dry run sa CBRT giuswag. Sa The Freeman, Cebu welcomes next prelate. Most Reverend Alberto Abet Uy. Sa Banat News, PWD natagak sa pangpang, patay samtang nangita sa inahan. Makadto ang mga front pages sa atong mga lokal nga pamantalaan dinhi sa Sugbo, sa atong pagbalik atong suwayan, pagkontak ang Pag-asa kung duna na basay lain nga weather disturbance no nga na nata ma'am. Okay, so atong i-try og contact later on, pero kay Lunes man ron paabuta sad ninyo ang amo ang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are
are the one I pray. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa di patong paghisgot-hisgot ato sang dawaton ato ang latest weather update. Nestong linya, attorney? Yes, for partner, nasa tong linya si Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas. Ma'am Ana, doon na ba tayo bag-o na sa nasigpatan nga weather disturbance gikan sa diha sa may duol sa PAR? Good morning, sir, ma'am. Good morning sa tanang natong tigpaminaw. Makin natong weather update. Easterlies or ang init na hangin gikan dagat sa Pasipiko ang nagapektar karon sa tibuok nasud. And so far, wata gina-monitor sa ang naay posibilidad ng LPE or bagyo nga na duol sa atong nasud para karong adlaw. Basta forecast weather condition, ang tibuok nasud lakip diri sa probinsya Subo, makasinati og panagsama panganuron nga tanan sa Manag-umon.
and aduna lang tsansa ni mga patak-patak nga pag-ulan or isolated rain showers or thunderstorms dala sa naisgutan na easterlies. O pahimangno nga posible ang mga flash flood or landslide labi na kung adunay kusog or severe nga thunderstorm. Ug hangin kagadagatan hinay nga to sa kasarangan ang magapasulabi man kadagatan malinawon ngadto lasab sa kasarangan. Ang atong kadagatan diri Sugbo na ay paghunas alas 9:06 sa kamuntagon ug motaob alas 2:44 sa hapon. Temperature forecast na sa 25 to 32 degrees Celsius ug ang atong haring adlaw mo salop alas 5:36 sa kapunon. Diri lang ko kutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa Rios di Pag-asa maayong buntag ug daghang salamat. Miss Ana? Yes, ma'am. Hello. Hi, ma'am. Good morning. Unsa ato ang ma-expect, ma'am, considering Monday karon? Unsa man ang atong weather for the rest of the week? Labi pa kay gipukaw tarong buntagag kusog-kusog nga pag-uwan. Wala man tay karong adlaw ma'am, wala tay gina-monitor na LPO Bagyo apan base for at least for the week makasinatitag generally for weather or panagsang mapanganurong nga sa manag-umon apan naalagi tayo siya sa gihapon ni mga patak-patak nga pang-ulan or thunderstorms. Matabo na siya na ng mga hapon or kagabihon. Night times nga ari sa kadlawon. So katong kusog nga uwan kaganina ma'am, isolated rain showers lang to. Yes ma'am, isolated localized thunderstorm nga na affected ra pud ang diri sa may Metro Cebu nga bahin sa probinsya sa Subo. Okay, daghang salamat Miss Ana Dumdum sa imong update. Mao kadto si Miss Ana Dumdum gikan sa Pag-asa, Mactan. Lunes maron partner so watay balita. Diretso na yung pag-isgot-isgot partner. Sa may imong gusto unahon katong good news Kato sa imong unahan. Kato sa atong unahon. Kanang mga dawat at live report ni Gian taong karong taud-taud kay siya may nag-cover dito. Okay. So partner katong over the weekend ni sumsuman sad sa social media kato bitawng video nga nakuha sa mga kuha sa mga rider. Kini mga riders, grupo sa mga riders partner murag na mahuway ra sila, ngita sila kapahuwayan dito sa may bukirang bahin sa Manipis ug sa dihang sa pag suot-suot nila sa kalibunan dito sa Manipis partner. Nibuntaog sa ilaha tong dako nga tarpaulin nga this is where your taxes go. Kung ako na to partner maglisod-lisod ra ba okay na yung video ha. Lisod-lisod sad pagpangita or makit-an ang tarpaulin. So sila na mahuway sila or nangita gyud sila? Awa sa sila nangita partner, murag naabot lang diha. Okay, murag kani mga riders lagi naaman ni sila yung mga trails sila. Na sila yung mga trails. Og sa dihang nakakita sila aning this is where our taxis go partner. Ang kontraktor ni ani mao ang QM Builders, Engineer Alan Kirante. Engineer Alan Kirante ni partner katuning gipatawag dito sa Senate Blue Ribbon Committee aron usa sa mga mohatag og katin-awan sa mga giingon nga ghost and overpriced nga mga projects. So kani nakit-an na wa ta kahibaw hangtod karon partner kay wa pa manitingog si Engineer Alan Kirante og ang QM Builders pero matud pa nga ang kini kuno niya nga project which costs 49 million over 49 million. Starting date ani partner May 13, 2024. Nya ang date of completion gibutang na gyud date of completion December 7, 2024. Pero asa man diha ang karsada partner kay ang gi-describe sa maong project nga road man kuno gikan sa sitio Campinsa padung sa Manipis pero wa man ginakit-an nga kining larawan sa karsada o pagisugdan ang mga drivers, ang mga riders. So mao na kani karon partner gisumsuman ambot unsay status ani 49 million nga project pero gi-explain man to ni dali nga ma-explicar si kuan partner si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas. Kay of course iya maning Manipis partner part pa maning siya sa dakbayan sa Talisay. So iya yun ning gisusi dito, gisubay dito. Iya sang asawa ang congressman. Siya sad ang congressman before sa iyang asawa. So in other words partner, kaning 2024 ba yan siya? So panahon yun sa sila no kay 2024
siya pa. Silang duha. Sila jung duha. So mo ni partner iyang giadto dayon dali niya susi ngadto niya I don't know ha kay ingon man siya nga siya ni double check dito sa DPWH. Pwede rin na partner nga siya musulti on behalf of DPWH. Pero matod pa siyang pakisusi sa DPWH partner nga mao kunong na suspenso or temporarily gi-stop kuno ning project ka partner kay wala kunoy mga permits, dunay mga missing permits. Ka partner matuog ka na. Pahimo og tarpaulin og wa pa ka nakaplastar din ha. Oo niya, kung moingon kag wa pay permits nga na may date of completion partner nga December 2024. Oh, mo nay dakong pangutana karon nga tubagon anang mga taga DPWH og ni Engineer Alan Kirante siguro partner sa QM Builders kay mao may ngan nga nakabutang diha. Nya I think partner ang dako sa jud nga pangutana kay nabayra na baka ani. kung kana susihonon pod na. Kung missing pa ang permits. This is where your taxes go where? Asa man? Takalibunan. It's actually bad optics no on the part of the Gulyases kay it's in their district, it's in their city. They've been there for what many years already. Yes. And so it's something kinahanglan gyud kanang sa tawag na kanang apasun. Tinuod na partner. And then this is just manipis and this is just talisay. What about of other LGUs partner nga daghan pa sa mga kalibunan? Nga wa pa na adto sa mga riders. Mo na tong giingon partner. I think wala na to. Wala na to. Ila na tong gipang tanawa na diha basig na panaylain din ha. Ano sang diha ra sa naabot ba na timingan gyud. Mo na giingon nga kanang kuan gyud di gyud kakatagas panahon. So mo lagi na ang panahon lagi nanudya sa ilaha. So kani kita wala ta nag-ascribe og anything sa ilaha kay of course they are always welcome to air their side partner in the spirit side of fairness. Pero ang atong mga pangutana lagi diha. Number 1, May 13, 2024 nagsugod, December pwede ibalik dito sir. Pila tong ipakita tong kuan. December partner December 7, 2024. Ang ako sang other question ani, isn't there supposed to be a ban on infrastructure or any project kung election and kung pasok ba na siya or wala ba? Okay. Di ba pila man ang, di lang ko sure ha, but 45 ang election days. is May 12, 2025. Sakto? May 12, 2025. Wala ra siya na wala pasok ra siya partner. nasulod. Wala ra. Okay. May March man to nag-start ang katong kuan ban election Prohibition. ban. Prohibition. Okay. So kani sa partner pero unsa man say i-continue nila kay suspenso man lagi kuno gani. Yeah. And what happened kung gisuspend kanang nga naman nga kanang wa sad gipahibaw no? Maybe it's high time that for every project that has been started, that unsay status niya, ipang-post na lang ninyo sa inyong LGU. Kugihan bitaw kay mo magkuan Facebook bitaw. Kugihan bitaw mo mag-get ready with me, a day in the life, mini vlog ug uban pa. Butang po nag-appeal para at least kung in the future attorney ba og mahitabo, na kay pwede balikan nga amo nang ginang gi-post adto pang 2024 December. Amo na nang gibutang kay wala na napadayon, di ba? Nya kining ani partner ba nga kining kuan ibutan ta lang mo claim sila nga na suspenso but this is misleading. Asa man diha ang gibutang nga oy wala pa ni na temporarily suspended pa niha to the public. Kay kana they are misrepresentation man na partner nga human na ang project because any unsuspecting person sama nato nga magtanaw ana nga date of completion nga makakita na mag-expect nga human na dining project. So normal ra to ang kanang initial nga reaction of the riders. Katong mga nakakita ani. Normal na kay partner kay of course mangutana sa kag-asa na matod pa ni Mayor Samsam Gulyas nga suspended kuno ning suspend kuno sa DPWH in order to comply with requirements such as Environmental Compliance Certificate and Protected Area Management Board permit from the DNR as well as road right-of-way. Pero mihimakak si Mayor Gulyas, Mayor Samsam nga gi-inform kuno ang Talisay LGU nga gisuspend na di ay ang maong project. So nangunaw sad si Mayor Samsam. Kay wa sila gipahibaw. Wa kuno sila gipahibaw. So kung wa mo gipahibaw, unya kung gisuspend na, when is the next target
when is the next target or kanus amang gyud ang next date nga sugda ni siya? Kay gi-suspend man. Gipa-print pang tarpaulin. Suspension is not cancellation. Correct. Suspension is gi-oktaba lang, gi-move lang to a later date. And how will it affect the budget? Considering that ang presyo sa mga gamit sa construction ni adtong May 2024, dako na kay diferensya. Oo, kay More ang than a year na. inflation partner, mao ni mangayo lagi tag katinawan ani partner kung do na basag kay katinawan nga ihatag para maklaro ni partner ba nga unsa na gyud ang status ani nga unsay status ani nga project niya. Ato makita sad over the weekend si PWH Secretary Vince Dizon partner busy kay siya. Adto sa Davao Occidental, adto na sa laing probinsya. Nakapamalikas siya dito kay duna dito sa Davao Occidental partner, duna say Ghost project ngadto nga inon ghost kay naman kay makita pero ang mao lagi toy nakita pa ka sa pila to ka milyon ang gi-allocate nga budget dito. Iya jong gibalikas ang district engineer og mihatag na sad siya og he did not mince his words when he said bahala na kunog mahurot ng mga DE, mga district engineers, bahalag mahurot ang mga RD, mga regional director sa DPWH, basta kay kung labot sila aning mga binuang-buang sa kuan partner DPWH, eventually the government, the authorities will catch up on them. Muna yang kuan niya ang sa mga nipo babies pod kaning mga gipangayuan man siya og kuan, gipangayuan siya og kining comment kay about atong dapat ba ipabalik kaning restitution ang mga nakuha. Ingon siya nga kahit pa kuno mamulubi ang entire family, bisan pa og magpakalimos kuno ng tibuok pamilya nila diha, kung kanang ilang kwarta gikan na sa pagpangawkaw, gikan na sa pangawat og kwarta gikan sa gobyerno, gikan ani mga projects, wa siya labot, wala akong pake. Inana mo na giingon ni. Bungsad kung ano siya may pangutan-uno yun sa may labot niya nga DPWH secretary man siya anang restitution. Para puno-puno na lang pang sound bites. Pang sound bites. Nya dapat to siya gipuno gani partner nga katong other sound unsa man to sound bites niya katong say sound bites. Napato siya lain nga giingon nga when it comes to kuan partner unsa pa to iyang nawagtang na lang noon ko sa counter notes. Imuha ng tot diha. Naunsa ka? Ani man ko si Sir Rodel. Day, pero ang gipangutana kang gipangutana kang Secretary Vince Dizon nga okay, kay because the DPWH employees man good partner have been at the receiving end aning mga pangungutya kuno, kay ang publiko kuno kining kusog na kuno kay mandaot, kining makakita sila naka-uniform og DPWH, kining murag duna na stigma ba on the DPWH nga kaya na kay kuan man everyone was silent man, so na mo'y natampo. Anong ni-thrive ng culture kay wa man mo nang tingog. Di ba? Speaking aning wa nagtingog, napaylaing wa ni tingog kaning Commission on Audit nga magsigi og every year magsigi og kining audit sa mga projects partner, pero hay man na ay issuance na ay kining kuan gikan sa Commission on Audit nga niingon ombudsman palihog tag kining investigar aning kuan aning mga project ka kay ghost man ni nabayran man takabaw kay di man na usually ma-publish unless na ay mga ikay no unya kanang pareha ng mga COA. Have you tried kanang gathering COA report? Yes, kanang pero LGUs or on partner pero dili kanang mga projects adto kag regional office dili. So only those website. Sa city. Okay. Okay, naaman sad na uban na nila na dili ra man kay naslagod sa baan ang COA. Dili mo gan do their job. Depende gid sa mga ikay. Depende sa mga ikay. But kini partner ilang maguro nang gi-upload ilang mga reports sa ilang website, kaning mga reports yun ila. So, and I think sad kani COA atong pangutan-on sad ang ombudsman kay dili man magkinahanglan ang ombudsman o kining kuan partner official or formal complaint. Naaman siya power moto proprio. Anonymous, moto proprio. You can mo bitaw nang gihimo na ng tool sa mga mapildi. Nga unsa man sila. Bisag kinsa nga mapildi kasi garan mag-feed na lang dito. Manghatag og information ana.
But to me, nasa siya benefit kay naay mo tabang og tan-aw. Oh. But akong balikan imong giingon sa Davao katubang daghan man gud when it's Davao good sensitive kay mga tao Okay. because mo nay kanang gikanhiya mga Duterte noon but to me when Dizon went there kan sa to over the weekend or last week no last week naagid siya gipa-explain kay 96.5 million ang ghost project iya yung gi-identify as ghost project so iya tong gimanduan ang regional director dito ug ang district engineer sa Davao Occidental nga ipa-explain ang 96.5 million nga Kulaman Bridge Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga iyag yung gi-identify as ghost project. In fact, nipagawas na siya show cause orders for DPWH Davao Regional Director Juby Cordon ug Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete human siya mismo ni-inspect sa flood control project and ingon to siya, murag suko gyud kay siya. Nanggawas gud itong memes nga. Gwapo pa ihang porma pag-transport niya pagka DPWH toxic na kay taon, luoy na kay gnaong. Sikin sa man ni si Bitaw no, murag stress bitaw kay si secretary. It's okay. He wouldn't be there if di na niya kaya. So ato silang pag-inspection etong Huwebes si Dizon ug ang kanhi po developing ni kanhi ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong found that the project had begun construction only 3 weeks ago. Bisan pag declare na siya completed and fully paid in 2022. Nga naman. Napicturean man sa mga residente niya. So ang proyekto awarded to St. Timothy Construction, owned of course by the Discayas, who are under investigation. St. Timothy, mga Santos, yun din nila hapot. St. Gerard, St. Timothy. Pero walay St. Gerard nga kanang double R ang kuan. Nay St. Gerard nga Santos. Pero ambot lang unsa ilang spelling o kinsa na nga Santos ilang gipasabot, no? Pero base sa order dated September 26, iyang gitumbok nga ilang findings sa flood control project that the Davao Occidental District Engineering Office operates under the RD, no? Cordon's Command Authority and Supervisory Control. Iyang gipa-submit og written explanation under oath within 5 days as to why you should not be held administratively liable for possible violations of existing laws, regulations, and orders. Samtang doon na siya gipakitag show cause. Gimension ni Secretary Dizon nga pipila ka mga relevant provisions sa civil service nga balaod, grave misconduct, gross neglect, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of service. Si Larete, iyasang giklaro nga pa-submiton og explanation under oath within 5 days nga nung dili siya pasakaan og kaso kay naaman sad siya atol sa pagbisita ni Dizon ug ni Magalong sa Davao. So then gi-inspeksyon nila ang 96.5 million pesos flood control project. Siguro si Rodel video atong pagbisita ni Dizon kay murag wala gyud kay murag kita. Anya. Gibalikas niya si Lorete no yang giingan nga wa ka na luoy sa mga estudyante dinhi ug sa mga tao dinhi wa ka na guna-huna nila unya nanay mga kuan memes nanay mga not fit for broadcast nga words ingon siya nganong ni bayad man ka for an incomplete project. So, ghost kay yang gitag as ghost project yun. 3 weeks ago wala man di ay. Ghost project yun siya. Ghost yun ay partner. Upon completion wag yun. Wala man yun. Kanya nga nung nag-ahat-ahat, nagdali-dali mo, oy, huwag ka nang, alkansi ng contractor na besh. Mahal na kayo, 2023, 2022, biya to attorney. Bitaw, 2022 pa to. 2023, 2024, mahal na kayo. Sa una pa lang to, Kabilya attorney. Mas kuan unta to. Ano kaha to? Mas dako-dako unta sila igo ato pero ato lang si. Dili dako-dako. Kuot sa way kusmod kay Senate inquiry na pud ni, congressional inquiry na pud ni. So kana nya mo break sa tadi ay. Break sa ta partner ay. Sa tong pagbalik katong kuan ato ang tawagan si Sir Gian kay siya ni cover dito sa pag-abot sa bag-o nga arsobispo alang sa Sugbo niya gusto sa dako ni hisgutan lakbitan gamay partner kani bang dunay na kuyapan ko no nay unconscious dito sa dahig sa ICC. Unya dunay ni bisita. Nay ni bisita. Nga kanhi senador nga siya kuno gipada sa Pilipinas sungugan sa Castellanes. Dunay hisgutan sa tong pagbalik ko man sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu.
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nga karon sa itong pagpadayon sa itong mga pag-isgot-isgot partner, sama sa ito ang giingon kaganina, dunay bag-ong arsobispo ang Archdiocese sa Cebu. O kagahapon, naabot na ni siya gikan sa Bohol. So atong pangutan-on alang sa kompletong detalye ang atong reporter nga ni cover gyud dito sa iyang pag-abot og nisugat kagahapon, Gian Navarro. Gian, good morning. Mamalu, Attorney John, gihangop sa Dagama Katoliko ang pag-abot ni Archbishop Designate Alberto Uy kagahapon sa Pier 1 Dakbayan sa Sugbo. Human midunggo ang gisakyan nga fast craft, to be exact, it's Ocean Jet 8, gikan sa Tagbilaran City. Giabibahan si Archbishop Designate Uy sa daghang mga deboto, kaparian, ingon man mga opisyal sa simbahan ug ingon man opisyal dinhi sa probinsya sa Sugbo. Human sa iyahang engrande nga welcome og nakadawat sa mga welcome gifts gikan sa Sugbo, gisundan kini sa iyahang motorcade kudiin giabibahan kini o nagatang gyud ang daghang mga deboto gikan sa managlahi nga mga simbahan sa Dakbayan sa Sugbo og bakasikpit kadapit aron ipakita ang mainiton nga welcome ngadto kang Bishop Abet. Hangtod nga niabot sa iyahang pinianan sa Archbishop Palace sa compound diin adunay gihimo nga hamubo nga ritual nga gitawag Vespers, nakahigayon usab sa pagpadangat or naka-profess si Archbishop Designate Uy sa iyahang pagtuo og opisyal na usab nga gipakita ang iyaha nga coat of arms. Matod gani sa iyang hamubo nga wali kagabi ato sa Vespers gihulagway niya ang bagong assignment nga mao ang Archdiocese of Cebu isip mission gikan sa kahitasan bisan pa man og matud pa dili man siya angay sa maong nga posisyon. Gani tungod sa maong mainiton nga paghangop gihalagway kana ni Bishop Abet nga 5-star og ing anak grabe ang pag-welcome nga na kaniya. Karong adlaw Mamalu, Attorney John, nakahanay na ang iyang mga lakaw. Kaganiya gisugdan ang iyang adlaw pinagi sa Santos nga misa dito sa Archbishop Palace o gisundan sa pagpananom og kahoy dito sa palibot. Unya karong buntag gikatakday nun siyang mubisita sa Basilica Menor del Santo Niño alang sa veneration sa original nga imahen sa Balaang Batang Jesus ug sa Magellan's Cross. Makikita usab siya pasado alas 10 sa buntag ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Cebu City Hall og karong alas 5 sa hapon makikita usab siya ni Gobernadora Pamela Baricuatro dito sa Kapitolyo. Sa laing bahin gipasalamatan ni outgoing Archbishop Jose Palma ang tanang mga Sugbuanon tungod sa gipakitang panagiusa ubos sa 14 niya nga pangatungdanan sa Archdiocese of Cebu. Ato siya nga Thanksgiving Mass kagahapon sa Cebu Metropolitan Cathedral gibalik lantaw ni Palma ang mga dagkong pangitabo. Diin gipamatud-an ang panagiusa o pagkamainampuon sa mga Sugbuanon isip cradle of Christianity.
Kung ito minumduman, daga mga big international nga mga events nga naitabo din sa Subo. Sama na lang sa canonization ni San Pedro kalungsod natong 2012, International Eucharistic Congress natong 2016, ingon man ang ika-500 nga anibersaryo sa Kristyanismo sa Pilipinas, diin gipasigarbo ang Katolisismo sa Sugbo. Bisan pa man og nahimugso man siya sa Iloilo, si Archbishop Palma apan napabilin ang iyang kasing-kasing isip Sugboanon. Gani, si iyan na usab na gibutyag, not only siyang wali kagahapon, ingon man from the past interviews, nga magpabilin siya diri sa Sugbo, og isip Archbishop Emeritus Puhon, og andam siya mudawat, og mga invitation, mapakasalman o gauban pa. Hinungdan nga giawhag niya ang tanang mga Katoliko nga hangpon ang umaabot nga arsobispo nga si Bishop Abet atol na sa may tabong installation ceremony ugma alas 8:30 sa buntag sa Cebu Metropolitan Cathedral. Mamalo, Attorney John. Gian, atong i-explain no, sa atong viewers nganong giilisan si Archbishop Palma og unsa ang proseso sa pagpili. Karong tuiga mamalo, no, in fact dato nga Marso 19 nasa nag-edad si outgoing Archbishop Palma og 75 anyos diin nanang sa iyang pangidaron mo-retire na gid siya ni tunol siya sa iyang resignation letter ngadto sa Vatican og dungan niya ng panahon na mamalo, no, it would take almost 4 or 5 months hangtod gagipahibaw sa Vatican yatong buwan sa Hulyo nga gidawat ang resignation sa Vatican or gidawat ni Pope Leo XIV ang resignation ni Palma og diha na gitudlo si Bishop Abet uy isip ikalima nga Metropolitan Archbishop sa Archdiocese of Cebu. Gian, unsa man sad ang kanang atmosphere kagahapon sa ilang panag-abot og how is the diocese also feeling nga mubiya na sad si Archbishop Palma isip obispo sa isip amahan sa ato ang simbahan sa Subo. In fact, mixed emotions sa gid siya mamaluno kung kagahapon during the mass, Thanksgiving Mass ni Archbishop Palma mas nipatigbabaw ang although wala man kayo gibati nga sadness, daw mas gipatigbabaw ang ilahang nga kalipay o pagpasalamat tungod sa gipakita nga liderato ni Palma. And pagkahapon mamalo, kung mas malipayin hinuon ang vibe sa dakbayan sa Sugbo, gumikan sa grabe ka engrande nga pag-welcome ngadto ni Bishop Abet. Bisan pa man og kung ato may numduman from the recent press conference from the organizers, low-key hinuon ang maong matang nga pagpangandam og as much as possible, as simple as possible gyud ang ilahang pag-welcome ngadto ni Bishop Abet oy isip timaan sa gipakita nga kinaiya ni Bishop Abet nga pagka humble, maulawon, bisan pa man sa iyahang baruganan sa mga inhustisya diri sa palibot mamalo. Giyan kaning pwede na to hatagan sa nato mga viewers og gamay nga background kinsa ni si Bishop Uy unya dayon gahapon, although I don't know if it was fitting nga pangutan-on siya og mga political issues, but nonetheless sa iyang background giyan unsa man ni siya, outspoken ba ni siya or medyo kining reserved? Attorney John, kining si Archbishop Designate Alberto C. Uy, taga-poblasyon Ubay Bohol na gyud na siya onya nahimo na siya nga din yung gisugdan ng iyang pagkapari sa Diocese of Talibon natong April 14, 1993. Bisan asay nonon siya na-assign sa Bohol hangtod na sa Cagayan de Oro City. Hangtod ganatong October 2016 gitudlo siya sa Vatican isip Bishop sa Diocese of Tagbilaran. Og labi na ron sa digital age, Attorney John, no, mas gipaagi sa iyang social media ang mga pamalandong sa Ebanghelyo. Dala na usab sa iyang komentaryo sa mga panghitabo karon since ang iyang gi-advocate ni Bishop Abet mao ang social justice og kani ang pagkamahigugmaon sa kalikupan. Mao dayto nga dunay tree planting dayon didto dapit sa kining kuan sa asatong tree planting giyan sa Archbishop Palace, sa palibot Palace. Sa Archbishop Palace compound, Attorney John. Okay. Yeah. Gian, I heard nga di ni siya ganahan kaayo og kanang fanfare, no? And
his environmentalist stance is making him also not favorable kaayo towards kanang mga tarpaulin. But gahapon ko no, wa man kuno na pugna naagi ko na yung mga nag-andam, and how did he react? Mamalo, doon ay mga pipila ka mga nga mga yano nga mga individual sila na mismo no ang nag-andam sa ilaha nga tagsa-tagsa ka mga tarpaulin aron pag-welcome ni Bishop Abet. And kung atong nabantayan sa atong paglabay-labay sa palibot kagapon mamalo no, ang nakabuta nga mga streamers diligid siya hinimo sa tarpaulin but it's tela na usab na siya. Pero adunay awahagang mga organizers ngadto sa mga naghimo og tarpaulin pag welcome ni Bishop Abet nga iniguman sa welcome i-recycle na sa lain o mas may nung danon nga paagi. Kana kabayan usab kana no sa gipakita nga advocacy ni Bishop Abet nga mao ang pagkamahigugmaon sa kalikupan. Okay, so karong buntag giyan nag-post si Bishop Abet Uy no na he called it what a welcome niya ana siya ningon siya nga iya kunong heart is really overflowing with joy and gratitude nga nakakita kuno siyang daghan kay mga tao nag-atang sa pantalan natandog kuno ang iyahang kanang kasing-kasing no nga nakakita siyang naglinya ang mga Subuanon unya mainiton kaayo sa ilang pagkanang sugat kaniya no sa mga pahiyom ug sa ilang pagwarawara pareha aning atong nakit-an sa video karon nakapangutana kuno siya siyang kauglingon kinsa kuno siya nga tagaan og ingon ani ka extraordinary welcome, but iya sa kunong nasabot later nga dili di ay siya ang gi-welcome kundi si Kristo ug kana matud pa moy angayan nga kanang timan-an sa mga bishops ug sa mga pare. So, kagahapon, giyan, were there many members sa ato ang mga kaparian nga ni sugat usab niya? Aside sa gisugat siya ni outgoing Archbishop Palma, doon ay pipila ka mga opisyal sa Archdiocese of Cebu ang ni abag usab sa pag-welcome ni Bishop Abet along with those mga officials sa Cebu City, just to name a few, na si Cebu City Mayor Nestor Archival, na ang magtiayong kongresista Ahong Chan o Mayor Cindy King Chan o si Mandawi City Mayor Jongki Uwano din sila ang usa sa mga nag-welcome. Gumikan sa grabe ka overwhelm ang paghulagway ni Bishop Abet as we tried to ask him last night. 5-star ang maong matang sa pag-welcome, mao nga iyang gihulagway nga overflowing gyud, medyo na uwaw man siya tuod sa inga nakagrabe nga welcome, but he appreciated it. Mao na to nga overflowing ang iyahang nga gibati sa engrande nga pag-welcome kagahapon. Okay, daghang salamat kaayo sa imong paghatod sa mga paghulagway sa nahitabo kagahapon, Gia Navarro. And later on atong subayon ang nganay mo na pagbisita later sa Basilica Minore de Santo Niño and ang pagkigimamat sa mga opisyal sa Sugbo ato kanang yetod sa mga news and public affairs programs. Mao kato ang ato ang report sa pagsugat ni Bishop Abet Uy, Gia Navarro, CCTN News. Salamat Gia Navarro sa imong live report. Salamat Gian. Doon na pamitay igong panahon partner sa itong programa ato sa ning lakbitan paghisgot katong gipaubos ko noon og mga laboratory tests si former President Rodrigo Duterte partner kay matod pa siyang anak nga si Vice President Sara Duterte. Nakit-an ko noon si former President nga way panimuot diha sa iyahang selda didto sa ICC detention facility sa The Hague. So karon matod ni Vice President Sara nga doon na kuno sila nadawat nga credible nga information ang ilang family nga nag-ingon nga si kanhi Presidente Duterte had to be subjected to kaning mga laboratory test kay nakit-an naging unconscious diha mismo sa iyahang kwarto nya wala ni niya walay gi-inform wa kuno gi-inform ang Duterte family kabahin ni ani kay lain niya lang ang source nya I don't know kay ang gigamit man partner nga word kay accident. The family was not informed of the accident. Ug wa say explanation nga gihatag pero matud pa ni Vice President nga kani kuno mga alarming nga developments og mga grave concerns about the capacity to guarantee the security and safety of
of her father, mao kuno ning nag-isa sa ilahang kuan katulang katuyuan nga dapat lagi unta to i-transfer siya or kining pagawa siya maybe pabalik diri sa Pilipinas kay mao man na ilang gusto, partner. So mo ni nga if the ICC is to remain true to its mandate as a court of justice, it cannot turn a blind eye on the health and wellness condition of PRRD niya. Over the last week, throughout the week, daghan sa itong mga balita nga niagi nga gikondenar sa niya kaning mga wellness check sa iyahang amahan. Kay doon na lagi kunoy mga taga-imbahada, dunay mga niadto sa iyahang detention facility nga may kuan kuno, may susi sa iyahang sitwasyon ngadto. So morning panghitabo karon, partner, nga nakit-an siya nga unconscious niya, pero ang ICC spokesperson kuan man, partner, ganing mga taga-ICC, di kuno sila mo comment ang mga inana kay ang ICC naaman sila yung mga mga medical professionals yun nga nagmonitor sa kahimtang sa ilang mga detainees niya. Usa pa, under the laws of Netherlands, ang ilaha lang kunong doon na kunoy strict medical confidentiality diin ang katulang mga doctors yun nga maoy nag-atiman sa pasyente, mao lang sadtoy dunay right nga mo speak yun about sa kondisyon sa pasyente. Nya kung imo sa pangutan-on kini si Attorney Maria Cristina Conti, katong assistant to the counsel sa ICC, matud niya nga kaning mga third persons disclosing, third persons kay di ba ang source ni VP Sara wa man to niya nganli. Kadawat ra man gyud kuno silang taho. So kining third persons disclosing the medical situation or condition of a person at the ICC detention facility must be aware that ang mga balaod kuno dito sa Netherlands inana ka stricto on medical confidentiality. Medical records are only available to healthcare providers who are involved in the patient's care. And Duterte's I don't know how to pronounce this, Coterie? Duterte's coterie of family, friends, and advisors, especially those with no current or direct access to Duterte, should understand that the ICC as an institution is not typically swayed by either propaganda or public clamor. So, muna, iya yung i-mention nga, whether that's propaganda or public clamor, no, natay mga gipang-follow diri nga mga protocol, mga polisiya in the ICC. So, wag gituhik ang ilahang mga statements. Wag gipatulan. Actually, you don't also have to attend every war you are invited to. And again, you choose your battles. Ay, wow. Yeah. Kung wala sad sila nagkuwang sa ilahang gibuhat, which is also within the law, if mo po ilaha, mo nagiingon dili ni madaog social media ang ato ang pag-atiman sa pasyente o ang atong pag-atiman kung gikinahanglan. Naaday usahay madarag social media. Ang uban ma-affected, mulihok kay na-affected sa social media. Kana bitaw uban naghimo na mag-project nga wa diha kay tungod sa social media nga daghan na kay nangay kay, di ba? So tinuod, partner. So importante nga kining may lagig mauwaw pa, partner. Nyag dili na mauwaw bisag unsa pagkalanga sa social media og sa investigation sa Senate, naimauban nga mga basig nga baga giking naong. Depende kay most of the time ang good people do things that they don't want to be published because they thought it will not be published. Mao na nga until it is published. Until it is published. Mao na nga kung di mo ganahan ay buhata. Balik lagi nato imuhang kuan lagi motto. You ask yourself in doing that. Ready ba ka nga makabaw ang tanan? Kung matribok karne. Ayaw na lang, di ba? Nara ba yun sana? Murphy's Law nga, if something can happen, it will happen. So muna, partner, murag ubay-ubay tag mga hisgutan. Napakailaing mga hisgutan diha over the weekend. Wala na, kay na namtay oras naman. Oras na sa di. Ay, okay. So, arit, ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa galang ko. Division is harmful. Sa bisang asa, sa simbahan,
sa atong pamilya o sa komunidad. Kaya naa sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahot. Dili kalikayan nga ang usa ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawgon og black sheep. Nan, unsa man di ang angay buhaton sa usa ka tawo nga matawag nato instrument of division. Sa Titus 3:10 katusaon sila iyon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan, ug ang iyang sala, nagbatuod nga, nasayop siya. Musa kung ikaw may himong usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundo, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kaning pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kiniya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usap ng mga kiniya. Aron dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita rin yung balik ugmas ng programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu.